At kanina nga po, kagaya nabanggit ni John Consulta, ay nakapanayam niya si Presidential Communication Development and Strategic Planning Office Secretary Ricky Carandang. At pakinggan po natin ito. Ang nakapag-discover sa katawan ni Jess at ng dalawa ay yung mga volunteer divers. How did we know that it was him? Because yung isa sa mga sumama sa barko ay kilalang personal ni Jess at siya mismo ang nag-identify sa katawan ni Jess. So hindi madali sir yung pagkuha po. Nakabaliktad daw po sir yung... Well, I don't know the exact configuration, no? Pero ang pagkaalam ko kasi, paubos na yung oxygen ng diver at hindi na siya pwedeng tumagal dun sa ilalim, no? Nung nakita niya yung mga katawan, ang pinakamadaling hilahin yung kay Jess. Yung dalawa nasa loob pa ng fuselage at wala na siyang hangin. So he could only pull out one, which was the easiest to pull out, at si Jess na yun. So ongoing po yung retrieval para dun sa dalawa. Sir, the last note na lang po, no? Idinaan po yun sa meron po malaking cracking plane or sa pintuan aeroplano na idaan po yung... I'm not sure kung ano yung naging configuration. Ang balita sa amin, nahanap yung fuselage. I'm assuming because may nakita naman tayong ibang bahagi ng aeroplano that it broke off, no? But that's my assumption based on what I've seen. So, nahiwalay ata yung fuselage. Makahiwalay po ito. Oo. Alright. Base dun sa alam ko, no? Which is not 100%. What time sir tayo nagkaroon ng initial info na posibleng may nakita nga katawan? About 7:30. 7:30. Yeah. Alright. Sir, hindi po kayo aalis sir. Titirmin pa ko dito. Sasama ko kayo sa... Titignan natin kung ano pa yung mangyayari ngayon. No? We're still trying to figure out kung ano yung magiging next steps. Obviously, at some point very soon, we have to bring Jessie back to Naga. And I think we all intend to go back to Naga with Jessie. Salamat po, Secretary. Thank you. Sure.